Yon, nagbabalik na naman ho tayo kung saan ho kayo naroroon ay magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat. Ngayon ho'y araw ng Sabado, syempre wala na naman ho tayong pasok. Kamusta ho kayo? Sana ho kayo ayos lang diyan, ano? Ang weather ho ngayon dito sa Edmonton, Alberta ay -1, -2. Pero parang next week yata mag-i-snow ng kaunti sana ho kayo ayos lang diyan, walang karamdaman at walang sakit, ano? Kamusta ho kayong lahat? Yan. Aba, maghanyo muna. Good morning. Yeah, good morning, good morning. Yan. Bali, ako hila ay nagluto. At nagluto ko ng breakfast. Tapos mamaya, pupunta kami ng Lucky o kuya ng Superstore para mag-grocery na naman. Ano ho, yan. Kamusta ho kayo? Sana kayo ayos lang diyan at magandang araw ho ulit sa inyong lahat. Mag-shoutout muna ho tayo. Ano ha? Bali, shout out ho kay Brian Evangelista. Idol, pa-shout out naman. Watching here, malapit lang sa'yo. Sa 109A, silent viewer lang. Ano ho? Kung hindi ako nagkakamali, itong si Brian Evangelista, isa po nga international student. Baka ho this week, magkaroon ho kami ng kaunting pagpupulong, kaunting pag-uusap. At gusto ko din siyang ma-interview regarding ho sa mga challenges, sa mga nararanasan niya bilang isang international student dito ho sa Edmonton, Alberta. Ano ha? Shout out sa iyo, Sir Brian Evangelista. Ano ha? Shout out kabayan. Papas Vlog 8914. Papas Vlog 8914. Maraming salamat ho. Mabuhay ka. God bless po. Tapos Gintot Pilak. Yan, Gintot Pilak. Pare, ako gay iyong shout out sa susunod na vlog mo ha. Ay siya, ingat lagi kayo dyan. Gintot Pilak, shout out to sa iyo. At God bless ho. At mabuhay ka. Maraming salamat ho. Ay siya, maraming salamat nga ho pala sa patuloy nyo na pagtsatsaga, sa mga nagla-like, sa mga nagsasubscribe sa inyong lahat, sa panonood ng Limueco from Canada. Ay maraming salamat ho. Ay doon lang ho sa nagtatanong na dahil ho last January yata, ano? Last January, parang nabanggit ko sa vlog ko na ako'y uuwi at ako'y may inaasikasong lupa at may ibebenta ako. Ay ngayon ho, hindi na ho matutuloy at yun hong buyer sa Pilipinas ay hindi ho kami nagkaige. Ano ho? Kahit kayo ho din naman ang magbebenta ng kapirasong lupa ay mas gusto nyo ay cash. Ano ho? Ay ang usapan ho namin nung nag-uusap kami, nung kami nagkakaayos na ng deal, ay ang gusto ang nag-close deal kami sa cash. Pero noong palapit na ng palapit, nakikiusap na pwede daw 2 gives, ay mahirap ho naman yon. Kaya nga po humingi po ako ng tulong dito po sa Pinoy and Edmonton. Nag-post po ako dito, papakita ko sa taas. May mga nag-comment naman po at may mga nakakausap naman po ako. Yun lang po, bali sinabi ko lang kung bakit ako hindi nakauwi. Ano ho? Bali tayo ho ikuan, pag-uusapan ho natin yung T4, ano ho? Dahil ho sa mga hindi ho nakakaalam, yearly ho, nagpapail ho tayo ng para po sa tax, ano? Yan. Para sa mga newcomers. Yan, para ho sa mga newcomers o kaya sa mga kagaya ko na bagong lipat. Yan, yung pala may mga dapat i-file pag ikaw ay bagong lipat dito sa... Pag ikaw ay bagong lipat, ano? Yan. Ikaw ay bago sa Canada. Alin? Kung ikaw ay bago sa Canada, syempre, yung first year mo, hindi mo alam na i-file mo pala yung tax. For example, okay. 2023 ka dumating. Okay, pero sinasabi ko sa kanila, bukod dyan, yung mga bagong lipat dito, yung mga naglipat na kagaya natin, na may mga kailangang itagong resibo na hinihingi. Moving expenses. Moving expenses, yun. Magaling talaga ang magaling talaga ang mahal na rin sa mga ganyan, sa mga ganyang English, ano, moving expenses nga naman. Pinahihirap ako pa sarili ko. Eto, lumabas muna ho tayo at nakikita nyo ho naman nawawala na ho ang snow, ano? Unti-unti nang nawawala. Sabi nga ho ni Google ay March 19 simula na ho ang spring. Dati ho ang snow ay hanggang dito yan. Yan, ito punong-puno yan ng snow, ngayon wala na.
Aba, samahan nyo muna pala ako at ating i-start ang ating sasakyan. At pagkahugas daw ng mahal na Reyna ng plato, ay kami yayao na. Pupunta na ho kami ng kwan ng supermarket. Siya ay magandang umaga ho ulit at humigip muna ho tayo ng kapeng barako, no? Yan, maipato muna din eh. Yan. Start natin ho itong sasakyan. Ay mamaya ho, pag okay na mahal na Reyna at nakakain na, kapag hugas na ng plato, ay pag-uusapan ho natin yung tipor, ano? Tama ho yung sinabi ng mahal na Reyna kanina, nakuan, regarding ho doon sa mga moving expenses. Kasi nakausap ho namin yung taga-compute ho namin ng tax. Ay ang kabiling-bilinan sa amin ay kuan, dapat na itago ko yung mga resibo na mga ginamit namin sa pagbiyahe papunta rito. Pero sabi naman niya kung hindi daw na itago ay kuan, meron naman daw statement of account yon sa aming sa bangko na sa card, sa ATM na aming ginamit, ano ho. Sarap ng kape nausok-usok yan, natapo na. Ayan ho, tayo papasok muna ulit sa loob. Medyo malamig ngayon na, no? Pero ito ipapasyal muna pala tayo din sa may harapan ng bahay at para makita nyo ho ang itsura ho ng kwan ng lugar ho namin. Yan, kung nakikita nyo, wala na ho ang snow. Nabanggit ko kanina yung sa international student ay kwan, may i-interviewin ho tayo ng ating kababayan, ano? Siya, kamusta ho kayo? Sana ho kayo Icelandia, ano? At lagi hong tatandaan health is wealth, yan. Wala nang snow. Lamig wala na. Sisibol na. Aring mga dahon na itong mga puno natutuyong yan sa likuran ka. Yung mga tuyuhong yan, ayan ho'y sisibol. Nako, ipapasok. Nako, natumpa ng Christmas tree. Kasi titlaan ko at itatayo ko ang Christmas tree. Bale, katabi na ho natin ang mahal na Reyna at siya ho ang nagtago ho ng mga resibo na bali sa sabi ho nung nagko-compute ng tax namin. Sinabihan na ho kami ahead of time kung lilipat kayo ng Edmonton, yung mga moving expenses nyo, yon ay itago ho. Ano ho ba yung mga kasali sa moving expenses? Yun ho mga gasolina, itinago ko resibo. Yung mga pagkain ho namin, kahit ho yung mga sa kape, nag-drive-thru ko sa Tim Hortons, o kahit anong coffee shop, o McDonald's o ano pa man, ay itinabi ho namin lahat ho ng nagastos namin papunta rito. Ako ho'y bago umalis, bumili ho ako ng gulong sa Canadian Tire. Kasama ho rin yon dito sa envelope na to. Bali, hinihingi ho din yon. Kung ho kayo ay may mga nagrenta ho kayo ng trailer o kaya nagrenta kayo ng U-Haul o ano pa man na basta ginamit nyo sa moving expenses, yun ho ay kasali. Halimbawa ho, ano pa ba? Yung sa hotel din, bayad sa hotel, gasolina, basta lahat ng moving expenses. Lahat ng resibo, lahat ng bibilhin mo simula ng naglipat. Umalis. Okay. Lahat ng bibilhin mo kahit $1 pa yan, $2 all save it. Pero it's okay kung may mga lumipat na hindi nila natabi yung resibo. Pwede pa rin nilang ma-check lahat ng moving expenses nila through their bank statement sa mga ATM nila o bangko nila, ano. Tapos nasa envelope na hong ito ang kwan. Kami ho'y nangungupahan sa Labrador City sa pinanggalingan namin. Pati ho kontrata yung kontrata namin ng bahay for 2 years ba yun? Balik, yung agreement ho na nagbabayad ho kami monthly. Narito ho rin yung agreement kasi ipapile ho daw yon na mag-i-encode ng tax namin, ano. Yun ho, pati yung upa ho sa bahay nung nadoon kami sa pinanggalingan namin na probinsya, kasali pa yon. Ano pa yung mga andito? Kasali din yung sa rent agreement din dito kasi sakop siya ng 20. Okay, kasali ho din dito yung rent agreement namin, ano. Ay, sa bahay. Sa bahay na ito. Ay siya, paki-comment na lang ho at kung may gusto pa sila
Kung may gusto pa kayo, baka kami may nakalimutan, ano ho. Bali, syempre naman, hindi ho tayo pare-parehas, ano. At baka, syempre, iba-iba ho din ang diskarte. Ito pala, iba-iba rin ang diskarte ho ng, na nagkukumpute ng tax, ano. Pwedeng, kumbaga, may nagkukumpute sa inyo ng tax, ano. For example, pwedeng sasabihin na lang na ibigay mo na lang sa akin yung T4 mo, yung mga ganon, ano. Parang, sila na ang bahala. Pero kung may mga nagko-compute ho ng tax na mabusisi ho talaga, na ang pinaka-bottom line, kagaya namin, gusto namin may maklaim kami kahit kaunti. Kasi dalawa lang hong bagay ang mangyayari after ng computation ng tax na ito, itong 2023. Alin man sa magbabayad kami, magre-return kami, o alin man sa bibigyan kami ng kaunting salapi. Dalawang bagay lang hong pwede mangyari. Pag ho negative, magbabayad pa kami. Pag positive, ay di Thank you, Lord. Thank you, di ba? Pero nakakuha na ba tayo ng pera before? Yeah. Ikaw, ako hindi. Yan. Bali, kung hindi ako nagkakamali, filing ng tax ng 2022, wala siyang nakuha. Ang nakuha ko is 1,000 lang. 1,900. 900. Oo, 900 yun. Kasi, ayun lang. Nagbe-base kasi ang tax filing is nagbe-base sila sa kung magkano yung nakuha sa iyo ng employer mo for the past year, di ba? Baka mamaya malaki yung income mo. Paglaki ng income, di ba? Pagliit din ng tax. May mga ganon. Na iba kasi 2-3 jobs. So ngayon, wala silang nakukuha. Pero ang ginagawang diskarte ng iba, pag alam nilang malaki yung income nila, pinapadagdagan nila yung tax nila sa yung yun yung pagkakaalam ko ha. Paki-correct na lang ako ha. Maganda hong tanong yun. Maganda yung kasi parang naikwento sa akin yun ako pare ko para kahit pa paano may maklaim sila. Oo, kasi malaki yung income niya talaga ni pare. Kaso shout out sa iyo Enteng. Parang Enteng, shout out sa iyo. Kinuwento mo sa akin to ha. Malaki ang income mo. Tapos ang ginawa mo, pinadagdagan mo yung tax na kinakalta sa'yo. Yun. Shoutout sa'yo. Ingat ka lagi dyan sa Labrador City at mabuhay ka. Ano pa ba ang... tax yung pinadagdagan niya o yung mga kinakalta sa kanya? Sabi niya sa tax nagpadagdag siya ng tax Pero at least, doon ho sa mga... sa mga may idea, paki-comment na lang ho, ano po, at para alam mo na lahat. Ano ba yung binabasa mo kanina sa T4? Ano yung what it's all about sa English? Ano ba yan? Kasi kung iisipin nila, ano ba yung T4? Ano ba yan? So yun nga yung tax, yun yung for the whole year. For example, ngayon 2024, for the whole 2023 last year, yan yung tax na na-accumulate ng employer sa'yo. Okay. So yun yung i-compute ngayon kung may ibabalik sa... So halimbawa, meron kang 4 na trabaho, 4 na T4 na matatanggap mo. Yes. Yun. Kung halimbawa, isa lang ho ang trabaho, isang T4 lang ho ang matatanggap mo. Siyempre. Sa akin dati, di ba? Yung na-vlog mo dati. Bali, ganito ho mangyayari. January ho, nag-uumpisa ng mag-distribute ng T4. Ano ho? Tapos mga February or March. Depende sa inyo. January, nag-uumpisa hong mag-distribute ng T4. Tapos February or March, yan, pwede na ho kayo mag-apply. Pero kami, nakapag-apply na ho. Bali, may part 2 ho itong vlog na ito. Dahil gusto natin ipaalam sa kanila kung may makiklaim tayo o magbabayad pa tayo. May part 2 po ito. Tapos depende sa kanila kung pwedeng kayo mismo ang mag-compute ng sarili nyong tax kung marunong kayo. So ngayon sa ganyan, may nabibili rin na parang CD ba yun na kung paano mag-fill ba? Ano tamang word? Okay. Kung gusto mo, kung kaya mo naman, kung accountant ka, kaya mong i-file ng sarili mo yung tax mo, pwede yon. Kung hindi ka naman marunong, pwede kang mag-hire ng tao, magbabayad ka, or pwede ka rin may mga establishments din dito na gumagawa ng tax. Ay siya, yun lang ho yung kaunting kaalaman. Sana ho kung may pagkukulang. At mga gusto nyong i-comment na may mali sa sinabi namin, ay paki-comment na lang po at para alam ho natin lahat. Ano pa? Pwede rin pala yung mga plane ticket nila. Yung
inside Canada lang yan For example, last year, 2023, pumunta ka ng ibang province or nag-fly ka for medical purpose. Pwede rin yun. Pwede mo yun i-claim. Pero, mas maganda na ho itong gawin, ito ang gawin nyo na suggestion ko lang suggestion lang kung talagang kakilala nyo na ang nagko-compute ng tax nyo, ganito na lang ang itanong nyo. Ano ba yung mga pwede kong isama dyan sa mga pagko-compute ng tax na yan? Ano ba yung mga importanteng resibo? Ano ba yung mga pwedeng i-claim ko? Yan. Ganun lang po. Okay, sa nagtatanong po, magkano po ang bayad namin sa pagpapakompute nitong 2023 tax dito sa Canada, Nagbayad po kami ng $60, Okay, may magsasabi po sa inyo $60 per person. So 120 po kami. May magsasabi po sa inyo na iba diyan. Sa amin nga 25 lang sa amin nga 30. Depende sa tao maniningil. So depende ho yung sa maniningil, Kung medyo katropa nyo na, pwedeng mas mababa. Pero kung medyo parang nakilala nyo lang kung saan, pwedeng taasan kayo na medyo mataas. Ano po? Pwedeng sarili nyo na rin ang mag-compute kung marunong kayo. Yan. Gaya ho ng sabi ko, kung may pagkukulang ho kami sa mga nabanggit namin, pero kung tutuusin, nakapag-share ho kami. Kung ho kayo lilipat dito sa Edmonton, Alberta, or kahit sa anong probinsya, yung pong moving expenses nyo, kada resibo ay itago nyo. At makakatulong po din kahit papaano na medyo makakahatak or sana may ma-claim. Hindi ko alam kung applicable din yan sa international student pero sa foreign worker kasi applicable yan. Hindi ko alam international student kung pwede silang mag-claim, I don't know. Siguro kung nagtatrabaho sila, ay pwede. Pwede siguro kasi pwede pala nagtatrabaho. Kasi sa pagkakaalam ko, pag international student ka, nagwo-work ka na rin dito, 'di ba? Parang allowed ka mag-work. So yun po, bali paki-comment na lang po para at least ang mga malaki pala ang marireceive yung mga foreign worker na ang asawa nasa Pilipinas. Yeah. Nung dating sitwasyon mo dati. Hindi kahit ngayon. Mga nasa 3,000 yung mga marireceive. Kami pupunta na ng supermarket at mabilis lang yon at may bibilin hulaan na kaunti. Magkita-kita huli tayo mamaya. Yun lang po. Salamat. Tayo pupunta na ho tayo ng supermarket at tayo mamimili ng kaunti. Ayun lang po. Syempre, kami nag-share lang ng mga kaunting kaalaman. Doon ho sa mas marunong, ay paki-comment na lang ho at para mas maliwanag ho sa bawat isa. At para madagdagan ang kaalaman. Kami aalis na at hinihintay ko lang ang mahal na Reyna. At tayo magkita-kita ho uli mamaya ito ho, kung nga pala, ako pala nagpagupit kami ni Utoy kahapon, nagpatabas kami doon sa St. Albert kay Rich. Ang pangalan ho ng salon ay RE Salon, yan. Bali magkano binayad namin, $60, tapos may tips na $7. Okay na yun, bago ko makakalimutan, habang hinihintay natin ang mahal na Reyna, ang amin hong naging moving expenses papunta rito, kakabasa ko lang ngayon sa email, ay 3,295. Yun po ang aming naging moving expenses. Hindi naman ho yun marireturn sa amin, pero hindi naman ho lahat marireturn yun sa amin, pero may kaukulan amount na porsyento na sana may maibalik sa amin kahit kaunti. Yan. Gusto ko lang pong linawin sa inyo. Lamig. Asawa ko, binuksan ko yung email natin, nakita ko yung email niyo nung nag-compute ng tax. Yung moving expenses natin ay 3,295. So kinaklarify ko sa kanila na hindi naman ibig sabihin yon makikilim natin lahat yon. May kaukulan na porsyento, di ba? Na percentage yan. Tapos kasi per person, in-explain niya sa akin, per person kasi merong maximum amount. So ngayon, kung mababa yung na-file ko na amount, ang gagawin niya, ima-max niya. Kasi sayang din daw. Okay. Yun lang po. Bali ang bayad po namin $60 each. Tapos 120 kaming dalawa. Siguro iba sa inyo mas mababa, yung iba sa inyo ay mas mahal. Kami ho yayao na at pupunta na ho kami ng ng Lucky tayo ha. Lucky muna. Lucky. Okay, sige. Dito tayo kasi katabi na ng Superstore. Okay. Para may bukas na may bukas na binuksan ko lang. Okay. Sa amin muna ihaharap yung camera at para magsawa kayo sa pagmumukha namin. Ito nga, nabanggit ko, nagpatabas ho ko ng kaunti, nagpapungos.
Magaling ho naman maggupit kaso medyo matagal lang. Pero yun ho binabayaran sa kanya, yung tagal na yun talagang pinupulido niya, ano. Pero hindi ko po siya sinuggest lang po siya ng aking kumpare. Yung R&E Salon doon sa St. Albert, ano. So from here sa bahay papunta ho ng St. Albert ay like 17 to 19 minutes or 20 minutes lang. Ano mo siya, naggupit siya kasi magaling, di ba? Si R&D, siya din yung nagkulay ng buhok niya before, si Richie. Richie, ano po, yan. Nasabi ko lang ha, ano, yan. Magaling siya, dito sa Edmonton. Kung may gustong magpagupit, di ba? Napakatagal mabusisi. Okay, ay siya, ihaharap natin ang camera sa harapan at para makita nila ang itsura ng Edmonton, Alberta, 11:27 ng umaga. Anong date niya? 24 ba? 24 ba? Check mo nga. Ano ba sinabi mo na naman? Ewan, hindi ko lang kung nagkamali ako. Tama, okay, Saturday po, February 24. Ito ho ang itsura ng kuwan ng Edmonton, Alberta. Talagang unti-unti na hong nawawala ang snow. Ganda ng sasakyan niya, oh. Subaru. Oh. Namumutok-mutok ang tambutso eh. Hindi naman kasi alam mo hindi naman sa nilalahat ko ang mga Pilipino, no? Siyempre alam mo naman nature na natin mga Pilipino yung mga mahihilig sa mga magagandang sasakyan, magagarang gamit, ano. Hindi ko naman husan nilalahat, medyo ilan-ilan yung nature na talaga nature yung, na pero ako nga kino-condemn ko nga yung gusto mo yan kasi nasa Canada na tayo. Sa Canada, di ba? Hindi katulad sa Pilipinas na pag may sasakyan ka is kayamanan. Okay. Dito is kailangan. Dito is necessity ang sasakyan. Okay. So, dito pantay-pantay. Mahirap ka, mayaman ka. Basta good credit ka, magkakaroon ka ng gusto mo. Yan, tama ho. Alam nyo ho, gusto ko lang po kayong ma-inspired. Alam nyo ho, pag ho kayo'y nasa Canada, yung kinakain ng mayayaman, yung kinakain ng mayayaman sa Pilipinas ay makakain nyo rin dito. Pag ho kayo ay nasa Canada, yung mga sinasakyan ng mayayaman sa Pilipinas ay masasakyan nyo din dito, no? Kaya nyo rin kunin. Ito, malapit na ho tayo sa Kwan, sa Lucky Supermarket, pero ang punta muna natin ay sa Kwan, sa Superstore. Pero dito tayo makikipark sa Kwan, sa parking ng Lucky, ano? Sa Lucky na ba? Parang matagal tayong hindi nakapunta rito, Mag-try muna tayo mag-park sa ano? Nag-try tayo magpunta sa saan? Parking ng Superstore. Ito ho, talagang Kwan ngayon, wala na yung snow, Dati dito ako kandudulas pag naglalakad. Lucky Supermarket ho. Siguro ho naman nakikita nyo na ito sa mga dati kong vlog na dito kami nabili ng mga may mura ko ditong binibili hinakon yung leeg ng pork neck, yung mga buto-buto ng baboy, yung leeg nga ho, parang nasa $4 lang $3 something. Dapat pala dito ako nagdaan. Yan, so hahanap ho tayo ng spot. So magsa-superstore muna. So areho ang Superstore nasa harap natin. Bali hahanap naman ho tayo ng parking dito. Ayun. Magkatabi ho lang, Lucky at saka Superstore. Magkatalikuran. Ayun. Magkatalikuran. Yun, sa dulo. Diba? Para ako na lang. Yan. Yan, nakakita tayo ng parking. Parking $1. Bali, inihatid ko lang kanina ang mahal na Reyna doon sa Superstore. Tapos inaaway na naman ako at nakikialam ako sa kanyang pamimili. Ay ngayon, naghihintay lang ako ng text niya at para sunduin ko na siya sa may cashier at para ako magtutulak nung pushcart, ay hinihintay-hintay lang natin. Ay ayaw niyang kasama ako lagi pamimili. Ang gusto niya
wag ko siyang susundan. Pwede daw akong sumama sa kanya, pero huwag ko daw siyang susundan sa mga iikutan niya at pinakikialaman ko na akin daw pinakikialaman. Yan, nabubulol-bulol na ako. Ay naghihintay-hintay lang ho tayo, ano? Siya dun ho sa mga sa mga hindi pa ho nakakapag-file ng tax nyo, yung sa hindi pa nakakapag-file ng mga tipor nyo, no? Ay i-check nyo na ho ang tipor nyo kung dumating na sa mga email nyo. Kung may mga message na ho ang mga employer nyo o mga dati nyong employer, ay inyo na hong i-double check, ano ho, para habang mas maaga maipali nyo na ho, at habang mas maaga ay para malaman natin kung tayo ba'y magbabayad pa o kaya tayo ay may makukuha tayong kaunti, ano, yan. Pero yun hong nabanggit namin kanina, ano ho, ganun nga ho sa pagkakaalam ko paglaki ng income mo is posible na mababa ang makuha mo na claim o kaya baka magbayad ka pa. Ganun ho ang mga nangyayari. Ganun ho ang mga nai-experience ng ating mga tropa, ng ating mga kamarites na medyo malaki ang kanilang income, ano ho. Paglaki ng income nila, maliit po nakukuha nilang claim o kaya minsan negative pa, nagbabayad pa sila, no? Gusto ko lang pong i-clarify sa inyo. So paki-suggest na lang po, baka ho may pagkukulang ako sa aking mga sinabi o kaya may sobra sa aking mga sinabi. Paki-comment na lang ho para alam ho natin lahat, ano ho, at para syempre yung mga nanonood na hindi alam o kaya kaunti ang kanilang idea, mas nauunawaan nila ng husto, ano ha. Are, bali pupuntahan na natin ang mahal na Reyna. Nadinin na, yung nakakulay rosas na yan. Yan. Ano kaya na naman ng mga pinagkukuha nito? Sabi niya hindi daw lalampas ng 100 Ano ang iyong pinagkukuha na naman? How? Wala naman, ano ba yan ulit? No. Dami na naman yata Magkano nagastos mo? Budget nga 125. Akala ko 100 lang. O tara na. Ay siya, kami muna ipupunta ng sasakyan at puputulin ko muna rin. Yun, bali pa uwi na ho tayo ng bahay. Natatapos lang nating mamili. On the way na tayo. Kanina nga pala may nakasalubong ako na mag-asawa sa Lucky Supermarket. Namukhaan yata ako. Viewers ho natin. Maraming salamat ho, Sir Ma'am, sa panunood ho, no? Pasensya na ho, gusto ko man hindi mo napansin. Pasensya na ho kayo, gusto ko man makipagkilala at makipag-usap ng ayos, kaso tinatawag na ho tayo ng kalikasan ako nagmamadali. Pasensya na po. Shout out ho sa inyong mag-asawa at God bless po sa inyo, ano? Ito, yung mga pinamili natin nasa likod na. Sabi ng mahal na Reyna, ang budget lang is 100, umabot pa ng more than that, ano? Okay lang yun. At syempre, magbe-birthday kasi ang mahal na Reyna, kaya yan, bumili na din ako ng uling, ng charcoal, at tayo magbabangi, mag-iihaw, ano? At bumili din ako ng pork belly. Bahala na, imamarinate ko muna. Siya, maraming salamat huli doon sa mag-asawa na nakapansin sa akin. At pasensya na nga ho. At ako ho talaga papunta ng CR sa washroom sa Lucky Supermarket. Hindi na tayo nagkapulong ng ayos, ano ho? Hindi mo napansin yan. Lagi ka kasing nakatungo pag naglalakad. Lagi nang akala mo lagi kaya nasasabi ang suplada. Siya, yun lang po. Ngayon po ay araw ng Sabado, 1:18 ng tanghali na. Kahit po paano nakapag-share kami ng mga bagay-bagay na yung pamumuhay namin dito sa Canada ngayong araw na ito, ano? Tsaka regarding ho sa tax, bahala na ho kayong umunawa sa aming munting explanation, ano ho, yan. Yun lang po. Maraming salamat ho uli sa inyong lahat, ano po. Siya, hindi ho matatapos ang araw na ito na hindi kami nagpapaalam sa inyo.
Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat. Magandang araw ho ng Sabado dito sa Edmonton, Alberta. At kung nasaan man kayo, magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi. Hanggang sa muli po, God bless everyone. Bye-bye, maraming salamat po. Hanggang sa muli.